Isang paglalakbay sa kaharian na sinaunang Asirya ang hatid sa atin ng misteryosong lente ng Asirya ng Nimrud sa loob na libo-libong taon. Ito'y nagbibigay inspirasyon sa mga isip ng mga siyentipiko at nagbibigay daan sa mga teoryang nagdadala sa atin sa kakaibang mundo ng astronomiya ng mga sinaunang Asiryan sa pagtutuklas sa kasaysayan ng mahiwagang kristal na ito. Yo, what's up guys? It's Surya TV here. Wala nang paligoy-ligoy. Rekta na! Ang lente ng Asirya ng Nimrud, ang pinakamatandang teleskopyo sa mundo. Ang lente ng Nimrud ay isang 3,000 taong gulang na. Ito'y isang pirasong kristal na bato na natuklasan ni John Layard noong 1850 sa palasyo ng Asirya ni Nimrud sa kasalukuyang Iraq. Mula nang matuklasan ito, mahigit 1 siglo na ang nakakalipas. Pinagtatalunan ng mga siyentipiko at historiador ang paggamit nito. Higit sa lahat, sa isang kilalang propesor ng Italia, si Giovanni Pettinato, na nagsasabi na ang lente ay ginamit noon pang mga sinaunang Asiryan bilang bahagi ng isang teleskopyo, na kung saan lumilitaw kung bakit ang mga Asiryan ay maraming alam tungkol sa astronomiya. Ang lente ng Nimrud ay tinatawag ding Layard's Lens na tinatayang noon pa sa pagitan ng 750 at 710 BC ay isang pirasong kristal na bato na may maliit na hugis oval. Ginawa ito mula sa rock crystal noong una pang panahon bilang bahagi ng teleskopyo. Maaaring itong maging katumbas na 3 beses na zoom o mas mataas pa kapag kasama na ang iba pang mga lente. Maaari ding itong i-focus ang liwanag ng araw kahit na hindi perpekto ang pagkakahanay nito. Ngunit maraming tutol at diskusyon ang nagaganap hinggil sa orihinal na gamit ng lente ng Nimrud. Sabi ng ilang eksperto, ang lente ay ginagamit bilang isang instrumento upang magpaliyab ng apoy sa pamamagitan ng pagtapat nito sa liwanag ng araw, habang ang iba naman ay nagsasabi na ang lente ay bahagi ng isang teleskopyo. Ang British Museum ay nagsabing walang katibayan na ang Asiryan ay gumagamit ng mga lente at mas malamang na ito'y isang pirasong palamuti marahil para sa kasangkapan. Marami naman sumalungat dito at nagsabi maingat na pag-aagawa at pagpapakinis ng piraso ng kristal. Tiyak naman may mga optikal na katangian nito. Hindi tinanggap ng ibang eksperto ang opinyon ng British Museum na ito'y isa lang daw aksidente. At dagdag pa ng dalubhasa ay kung ito'y aksidente, paano may papaliwanag ang dang-dang iba pang mga lente na maingat ding ginawa at napalish noong una pang panahon. Palagay pa ni John Layard, isang English anthropology, na maaaring ginagamit ng mga manggagawang Asiryan ang lente bilang isang kasangkapang salamin na makakatulong sa paggawa ng mga maliliit na ukit tulad ng mga natagpuang mga selyo at clay tablet. Ngunit may mga ekspertong Assyrian archaeology na may mga pangambang nagsasabi na ang kalidad ng lente ay mababa at hindi makakatulong lalo na sa pagtingin ng mga misteryosong bagay sa kalawakan. Ayon pa sa The Clouds ni Aristopane, inilalarawan niya na ang lente ay ginamit bilang isang kristal na itatapat sa sinag ng araw upang ipangsunog o ipang-cremate ng mga patay noong sinaunang sibilisasyon. Isang eksperto sa astrologies at sa mga manuscript, si Giovanni Pettinato, isang siyentipiko mula sa Italia, ay nagbumungkahi na ang lente ay ginamit ng mga sinaunang Asiryan bilang bahagi ng isang teleskopyo. Ayon sa kanyang pananaw, ang teleskopyo ay imbentado ni Hans Lippershey noong 1608 AD at si Galileo ang unang nagtutok nito sa langit at ginamit ito upang pag-aralan ang kosmos.
Ngunit kahit si Galileo ay napansin na ang mga sinaunang sibilisasyon ay may kamalayan na sa teleskopyo. Kahit may mga lente ng natuklasan bago pa ang Nimrod lens, naniniwala si Pettinato na ang Nimrod ang pinakaunang lente na ginamit para sa teleskopyo. Ang mga unang natuklasang lens ay nakita at nagsimula pa noong mga panahong 4,500 taon na ang nakakaraan, noong mga ika-4, ika-5 dinastiya ng sinaunang Ehipto. Halimbawa, ang mga kamanghamangang Lexcribe Akpi at Kai sa Louvre Museum, kung saan tila ginamit ito bilang schematic na mata o pupil iris insertion na konektado sa funerary statue. Ang mga halimbawa ng huling paggamit ay natagpuan sa Knossos na may petsang humigit kumulang 3,500 taon na ang nakakalipas. Sa kabuuan, may ilang daang pang mga lens ang naitala sa mga talaan na natagpuan at ginamit mula pa ng una pang panahon. The Serpent of Saturn. Isa sa mga dahilan kung bakit naniniwala si Pettinato na ginamit ng mga Assyrian ang lente ng Nimrod bilang bahagi ng sinaunang teleskopyo ay dahil ang Ancient Assyrian ay may kaalaman sa astronomiya. Tila hindi maaaring mangyari na walang teleskopyong gamit ang mga Assyrian noon. Halimbawa, nakita ng mga sinaunang Assyrian ang planetang Saturn at itinuring nila itong isang Diyos nila na napapaligiran daw ng isang singsing na ahas o ring of serpent. At dagdag pa ni Pettinato, di basta-basta makikita ang singsing ng Saturn kung hindi sila gagamit ng teleskopyo. Gayunpaman, marami pa din na hindi sumang-ayon sa kanya. Sa huli, ginamit man ito para sa anumang layunin, bilang isang palamuti, bilang isang magnifying glass, bilang isang combustion glass, o bilang bahagi ng isang teleskopyo. Ang Nimrod glass ay tiyak na lumitaw na higit pa sa isang aksidente. Ngunit, maaaring hindi natin alam eksakto kung paano ito ginamit. Hanggang dito na lang. Once again, ito ulit ang Urya TV. Huwag niyo sanang kalimutang mag-subscribe sa ating munting channel para lagi kang updated sa mga susunod na mga video na tiyak kapupulutan ng kaalaman.